Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan, medyo pag ug welcome diri sa itong paraguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenikito, mga igala. Yes, mga igala, no? Adlaw na gitunod, makaingon ni thank God it's Friday, mga igala, no? Unang semana sa tuwang trabaho, no? Diri sa 2025 and nakasurvive, mga igala, no? Nakasurvive og duty. Bisa pa man sa mga kakulian. Anyways, mga katambayan, no, uban-uban kita na aron hisgutan o tambayan ng mga ang itong hisgutan karong panahon ng mga igala, no. Isa nga mga igala, no. Sa pagsugod sa tuig, daghang mga disgrasya dala sa kadalanan, mga igala, no. Ito gud siguro ni sa ulan. Ambot-lampot ka kung ay ulan, no. Ay ambot-lampot kaya kung tungod sa ulan, no. Pero anyways, may sunod-sunod ang atong mga disgrasya, may kato palang ganing ko, ano, pizza
no? Ngilingig doon pagkamatay dito sa kuan mga hindi mo sa ngilingig mga higala na pag kuan man mga higala mag kuan masiguro di mo to kalnos-lunos mga higala luoy ba no kay giangkas ni mong asawa yung mong anak tapos ug man ana madami hatad mo matay niya ikaw ang nag-drive no nya super highway bigi na diha mga higala no diha sa may Marilog no kanang siya kanang si tawagan na kanang sige tawagan na gyud mga higala kanang kuan ba no national highway ba nya daghang nag-aagid ra nga mga dagkong truck no mga nag-aagid ra nga mga dagkong truck mga higala dapat hinahinay ka nya ikaw nga motor ka duha ra iligid nimo di ba na ang kan mo katanigid mga katambayan no well dapat kay light lang ta karon na pan topic mga higala pero kan man good medyo nakakuan siya ba nakakosyag alarm mga higala mga 40 akuan pa lang ha January 6 pa lang ni as of January 6 pa lang ning datos mga higala nga atong nakuha wala pa toy labot to nahitabo sa Marilog 40 ka buok ka mga road incident mga higala ug pito na ang napatay as of January 6 pa lang na asa naman to atoy pakita dire tapita atoy kana pakita asa dire na lang no kita na atong tapita dire mga higala ang kuan ang ano imong datos may no sa ato ang traffic enforcement unit may January 6 pa lang wa pa toy labot tong uban nga nangamatay karo tong niagi Diyos ko inon sa naman taon na mo na mga higala no ang kano tama nga panon nga ipahibalo gyud sa katawhan mga higala ay importansya sa pagsunod sa balaod trapiko no kay kung dili nato nasundon mga higala sa naman to nara January to December 4,000 January 6, 47 ka buka namatay mga higala. Ayun ang kuha na mga higala kay medyo ni Baba magita from 2023 to 2024 nakita niyo dala ni Baba man tano. Pero ang kuha na to, ang kaso sa mga namatay kato mga vehicular dapat siya accidents ma'am. Si DCP siya dapat aksidente. No kay magtinuyuan man gud ni dapat ang tawagan is road crash incidents no road crash incidents nga siya man pito ang namatay no sa January pito na ang namatay saan nato na karon no ngayon ana ang sani nga na ang mga nahitabo no so mo na mga kuan mo na mga katambayan no mag-ingat kita dala sa to ang pagpaneho gud no ay mo sige kuan din ha no nga pakusog mo dagan patuyang puno pakusog og dagan no especially dala kanang mga kuan kasagaran kanang mga kurbada diha permente magkadalihan no para sa tong sa kuan to sa van nako mo na mga higala no amping ta kanunay amping gyud mo kanunay no mingon sila yun na po mingon na broadcaster na ayo sige ingon dira kay wala man ka driver's license ngano kato mga nangamatay na palit mga lisensya ang uban di ba ironic gani kayo kay sila ang mga nayas na lisensya tapos sila pa ang permente makuan sa aksidente dapat mas nakapalo sila di ba ay nako. Anyways, may gala niya pa himang nunog ikan sa Davao City Police Office regarding sa mga nahitabo nga mga disgrasya. Di siya disgrasya kanang mga bangga sa kadalalan nga usahay mo sampot na sa kamatay. Paminaw na to mga gala si DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon. Paminaw na to. Ang uban is usampot yun sa kamatayon. Unsa ang ginabuhat karon sa DCPO no to deter this kind of road crash incidents, ma'am? Yes, sir. Ang Davao City Police Officer ng ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Imarantan nag-instruct sa ato ang Traffic Enforcement Unit, sir, sa DCPO to monitor sa lang mga area, sir, nga designate sa ilahang chief si Police Major Mendoza. And then sa mga panghitabo, sir, nga daghang mga insidente na atay record na, sir, na from January 1 to present na atay pito ka buok, pito ka buok patay. And then from January to 6 na atay 40 ka buok
VA, sir, vehicular accident. So naatay mga monitoring diha sa mga kalsada, and ang number one gyud diha, sir, no, dapat disiplinado gyud ang ato ang mga drivers kay sige ingon ako, sir, limited ang ato ang PNP personnel, dili tanang kanto sa kalsada is mabutangan nato mo nang remind nato mga drivers nga atong irespeto ang ato ang speed limit diri sa ato ang siyudad sa Davao. Dili nato kailangan nga kung makita og mga traffic enforcement unit diha na sila mo minor, sir, no, sila pagpadagan sila mga sakyanan. So ang ato diri, sir, monitoring sa mga kalsada, especially sa mga kalsada nga daghan o mga insidente, especially sa atong coastal road po na ay mga daghang insidente, and sa diversion area na po, sir, no, so naatay mga ginapamonitor diha nga mga traffic enforcement units, sir, aside sa mga stations nga ginabutang po nato sa mga nagkadayang kalsada po, sir, nga makita nato diha sa mga kadalanan. Usually, ma'am, unsa ang mga cause sa mga... Yes, sir. Number one yun, sir, is human error yun. Sa driver yun, sir, ang problema sa mga insidente nga na diha sa mga kalsada. Bago pa lang, sir, no, nag-start at 2025, pero na-observe nato nga daghan mga insidente, and worst diha is na ay mamatay. So ang problema gyud diri, sir, is ang mga driver dapat disiplinado, and then dili dapat nakainom kung mag-drive kay naatay mga diri sa mga drivers nga nakainom sila mo nang nakadisgrasya diha sa mga kalsada, and ang worst diha is na ay mamatay nga mga pasahero nila. So sa mga drivers, especially sa mga dili taga Davao City, kung mosulod mo sa Davao City na atay speed limit diri, i-follow lang nato kay sulod mo din sa ato ang siyudad sa Davao, no, ang atong local government unit is naikihimo mga speed limit, so ato irespeto. Ma'am, sa pila ka dito, ma'am, from January 1 to... From January 1 to sir, 7 na ang namatay. Ang ma'am, ang incidents, pila? Ang incident, sir, is 40. about of 40. Pila ang nakasuhan ani, ma'am? Ang nakasuhan ani, sir, is kanid yung na ay mga homicide cases. Mga pila sa So kabuk, ma'am? mangayo pa ko sa traffic enforcement yun kung pila ka bang drivers ang na-filean og kaso. Kanang present, ma'am, ano sana, 7? Up to January 7 or January? From January 1 to January 6. January 6 pa lang. Ang 40 incidents na Ang 40 incidents, then may 7 7 ang death. namatay. Okay. Last na lang, ma'am. So, mo to mga katambayan, no, ang pahayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuwazon, mga higala, no. So, ay nagininyo ko na lagi kay mo nakasagar may ganda to seminar na mo on kaning road safety, mga higala, sagad sa ginaingon yun, no. Mo to tama po tong ginaingon ni Ma'am Hazel, human error na, okay, either paspas padagan, hubog nagpadagan, no, nakaina mo tambal nga nagpadagan, o nag-drive di ay so mo na no this presence ang kwan pud, no, unta gyud, no, sa bagay di mo to ma-question pud kung may gala, it's because there is a presumption of regularity sa pagkuha nila sa driver's license, no. Bisan pa man giingon nato nga giagi og fixer, pero nakakuha man good, no. So there is ambot lang, depende na niyo kung saan niyo pag-question na sa LTO, no, kay usahay naman po kuan naman bugigi usahay po ko na mechanical error, pero mo tong gingon nila sagad sagad yun ana kay human error ang kuan, no. So kailan lang ko tong dating kuan ako tong best friend pa na ako to kung dating manager dito sa Pikas Station, mga higala, no. Mingon gina siya, mga higala, yung padagan constant na gina kung 30 ra gina siya, 30, 40, 60. Yan yung binuangan nga tawagan ni kung sa punta mabot ana, maingon na siya nga ang importante makaabot manggihapon ta dito, di na ta kinahanglan magdali, which is napoy punto, no, lagi punto, mga natoy punto yung giingon pod kay alangan na magkuan imbis nga magdali-dali ka, mas malangan ka kay makasagid ka diha, no, sa kanang kan pa lang kana isa sa mga ng mga bisag gamay lang mga sagiran lang kadiya na ibon ra nga mga uwi kayo, mga higala, kinahanglan gyud agi pagidog ka ng police investigator, na buwan what if karong pizza Tracy mo magkaingon ana, no, o taas kay ang traffic nga mingingon ba ito kung mingon si Colonel Abude baya, mga higala, nga kung siya ipabuton di siya pato kuan oy kamoy settle ana sa inyo ang kuan kabalo mong traffic, di po mo kabalo mag-ingat, di ba?
So anyways, mga igala no, paimang na gina ingat kita perminti. Ingat ta perminti gid mga igala no. So asa pa man sa driver ka dili as pedestrian also ingat ta diha no. Inabi pa mga driver mga igala no nga way pakialam sa mga pedestrian. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pa inumdum ning ato si Bianan. Balik kita mga igala diri sa tumanag uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ni Armando Fenekito mga igala. Kumusta man mo no? Anyways, kagani sa tong intro ko kasuko no. Kumusta inyo ang kandena no? Inyong nahimutangan diha nagulan na ba diha sa inyo ha? No? Oh, ganiha ingon to nga nado ko ni ay magulan dot ulan no karon no sumala pa ganiha kaniyang buntag pa may nonto na weather report wala po ka basa karon sa bag-o mga igala no nga weather report no po ganiha ba yung ulan niyo ba yung ganiyang buntag nga basin kon dagdag pero pag abot og mga alas 6:20 ning init man doon klaro man ang langit bitaw anyways mga katambayan no padayon nga po ito ng hisgutan mga igala no kaning may tungod no sa kaning nasa kalsada ra gyapon ta maghisgot gyapon mga igala no. Okay, kani isa sa mga naga-emerge karon kaning mga e-bike or electronic bicycle nga ginabutangan og sidecar o ginahimo nga sitaw kana ginahimo nga tricycle no. Di siya tricycle na e-bike basta e-bike na siya maigala nga di sidecar no nga ginagamit pa masayroan napipla ka makadalanan dira sa downtown areas maigala problema man gud no sumala pan Dennis Lasso mga igala kita mo gud dira sa kuan mga igala kita mo gud dira sa kadalanan mo tabok-tabok anang kuan tabok-tabok anang highway no o nya wala say maka-cause sumala nila cause daw kung traffic actually para mura ra po nagkadang problema po sa tricycle maigala nga mo tabok sa highway pero say matong namo na sa highway good no po kanimo gud mga igala delikado man gud sila no especially nga kung sila medyo gaan ba tapos mo lagi na ug madya madisgrasya di na punta mo action di na pun mag pagdihan na pud pag na-disgrasya niya pag mo action ng gobyerno mga suko mo kay reactionary tas ikaduha kung aksyonan po dayon sa tuang gobyerno mga igala no especially sa tuang local government no nga panakpon ni sila mingon na pud og anti-poor so asa na magayud mo pwesto ato ang panani ato ang gobyerno ani no kundi kung dakpon while wala pa nahitabo nga disgrasya anti-poor pag mo react kay tungod na disgrasya reactionary di ba kalibog pa ni nila ay nako pero kita mga igala na ay kuan si City Traffic at City Transport and Traffic Management Office o kung City TMO head mga igala no retired Colonel Junicio Abude mga igala no about aning kuan sa kaning problema lagi sa kaning mga e-bike nga na kuan karon no pero although pwede man ta na sila gid siguro ba ang kuan lang is wala sila franchise unlike sa mga kanang sa mga tricycle nga na ay mga plaka gikan sa City TMO or sa tricycle na naikuan sa tuang local transport office no local na to kanang City Transport na sila kanang sa diha kanang kay Ma'am kuan kanang kay Ma'am Chona Advincula nga office wala sila permit tapos kakuha sila pasahero pareha pa sila pamasahe say mahal pa kayo say manigbas pa di ba niman ka kasakay mi anak kay isa gikan sa may Rojas Ateneo patod mi dito sa may itong sisig factory mga igal ang pamasahe mga igal mura na og kuan well tricycle man dili man jeep food no pero mura nag pamasahe kuan pamasahe gikan downtown padulong Bangkal 20 pero ngayon sila nga dagko mo kayo man zora ka bak pasahero pero maramag sa uban ha unfair man kay ni nga tawag ani nya kani nga katong kuan wala ba na ba ni sila i-permit na ba ni ikuha na kanang murag local bisag local franchise di ba wala Humana kuan mga igala nung gal mingon na po ingna na puta nga kan kita matopobre kay sus ato lang diri kung saan tama no kay lain pod no nga
ang mga walay permit, mga higala, mo'y mas mahal. No? Tapos katong mga na ay permit, mga higala, na ay local franchise, moto ang kinahanglan mo sunod. No? So, ang mentality nga mahatagan sa mga katawhan, no, especially sa nga mga sektor, ay lang ta mga permit kay para barato rata. Ay para makakwanta, para di ta makasunod ana ilahang mga kwan. Ilahang mga panuntunan, mga patakaran. Di ba? Ay nako. Anyways, may gala ato paminawan may gala ng CTTMO Chief retired Colonel Dionisio Abude. Una nga nag-come up og idea karon nga instead nga e-bike lang, ang mga supplier karon doon na siya sidecar. Nahulog na gyud siya nga buo ang maong e-bike. So kung ang e-bike is allowed siya, e-bike lang ha, wala siya sidecar, allowed siya. Kay naman tay gitawag nga Light and Mobility Vehicle Ordinance. Apil gani dihatong scooter. Apil ang scooter diha nga pwede siya mo traverse. Ang e-bike, pareha lang gihapon na siya sa pedal ng bisikleta. Pero kung gigamit na nimo pamasahero, nanay kwan, ang atong opisina sa sistemo, naghimo dayon og proposal for the total ban of that e-trike ng tawag nato diha. No, total ban. Now, ang uban, siyempre, panginabuhi. Dagan ang mo request nga naa na sila, nakapalit na sila, unsaon siya. Now, ang katong among proposal nga gihatag sa council for the crafting of ordinance nga iban gyud ang e-bike. Nganong gusto ko iban? Kay ang e-bike man gud is mudagan siya og 30 kilometers per hour. Okay, open siya. Mura siya payong-payong. Whereas, ang mahimong competition siya sa atong MTH, ang atong motorized tricycle for hire, nga doon na sila MTOP, na sila driver, naka-close cab siya, nakakuha siya sa prototype body. Pero ang e-trike is wala gyud. So muna, since nga doon ay request, nga kung pwede, katong naan na siya, sa dapit ang pwede ma-allow siya, naatay ordinance sa pedal-operated tricycle. Naay conventional, naay unconventional. Muna, ang katong among proposal, among gimodify. Nga kung gusto gyud ang tanan mga barangay nga dunay e-bike sa ilaha, nga pwede nila i-allow ang e-bike, is dapat nato itong atong ordinance sa pedal operation. Ang katong pedal is moto si conventional, ang kining pedal kining e-bike is pwede siya mahimong ang conventional. Provided, ang akong gisulti dito sa among proposal, provided ang driver dunay license. Ikatduha, dapat close cab. Kay mudagan man siya kusog. In kaso makabangga siya mo, tilapon man gid ang iyang kwan. Kita ninyo tong sa may Eden, close cab pa siya. Naka-backride, nabangga lang niya ang iro. Lagpot gani siya, naka-close cab pa to. How much more kini? Muna ang proposal. Kaya nga naman, dili lang nato kwan siya, kining transparent ta. Nga naman yun, nga kining e-bike, wala sila license, no? Wala sila rehistro sa LTO, kaya wala pa man nag-rehistro, dapat rehistrado na siya. Di ba? Kung sa ato na mag-cross sila sa kalsada, mugamit sila kasala, that is liability. Liability. Di ba? Okay ang atong pedal operated kay naana sa ordinance ang atong pedal. Ang problema kay gusto nila sa mo compete mo nang digid ko mosugot. Kay kung ako ang dunay operator ko sa motorized tricycle for hire, taparan ko kay e-bike, asa man mo adto ang pasahero dito man gyud sa e-bike kay nga dali ra pa sila makalakaw. Pwede sila mo tudog isa. Mo nang dili ko kusugitan na pud nako katong mga legal nga dunay MTO kay katong motorized operator temporary operators permit para mo manay
imong prangkisa para makapamasayro ka og imong kwan sa tricycle. Muna nga kung munang stand sa atong opisina nga dapat kung maapil man ang e-bike o e-trike diha sa atong operation, tugutan siya dapat close cab, nasa driver license, registrado. O once nga mutraber siya sa National Highway, na ay pipila lang ka apprehension or 3 successive apprehension, dapat dili na siya ma-release. Dapat So na-submit na confiscated na siya. na-submit na sa Yes, komitiba na- sa konseho. Yes. So mga ito mga higala, no, ang pahayag ni Colonel Abude, retired Colonel Abude, mga higala, no, ang hepe sa ito, ang City Transport and Traffic Management Office. So, lagi, no, amo na ni mo to yung nindot to yung suggestion mga higala, but hopefully, no, ma-materialize to kay mo lagi na, no. Basig ko na po nino. Na yung mga politiko nga mo kuha na mo harbor ani mga higala, mo arbor ani mga higala no nga issue. Siyempre niyan ano lang ta. Sa kinsa both sides no basig mo nila ang himuong campaign campaign promise no sa matong nahitabo dito sa Jensen mga higala tong giingon na mga nanamang ko na to di LG memorandum mga higala nga tangtangon na ang mga tricycle sa tangtangon na ang mga tricycle sa mga highway. Sos kiniingon man dayon tong kalaban sa incumbent mayor to panahon nga dapat dili kulban o kaldero ang mga ang mga kining mga tricycle kining ginabuhi ra sila dito pildi ang incumbent mayor di po ka nakahuman yun siya tulo ka term ang katong nga mayor promora de gyapon ang kamanduan gikan sa tuon DLG no. So wala man sa naghatag og idea pero basic kaniyang no para makakuha og gamay-gamay ng boto po. Anyways, may gala, wala tayo igong oras ang alang sa tibok persa sa DXRP Radyo Pilipinas na og para sa bagong Pilipinas. Ako si Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, din nilang sa tusibihan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hatod sunod na usab, daghang salamat ug mayong adlaw. Ang pinakaduloy mga higala, musunod na ang balitang pambansa.